Sa isang mundong puno ng hiwaga at emosyon, inyong sasaksihan ang mga kwento ng pag-ibig, saya at pag-asa sa entablado ng aming radyo. Isang mainit na pagtanggap mga kababayan at maligayang pagdating sa isa na namang kakaibang paglalakbay ng imahinasyon. Handog ng DZRN ang programa kung saan ang mga salita ay magiging buhay at mga kwentong handang magbigay ng aral. Sa harap ng mikropono at sa ilalim ng lihim ng radyo, tayo'y dadalhin ngayon sa isang paglalakbay patungkol sa mga kultura ng mga Pilipino tuwing sumasapit ang araw ng Pasko. Kasama ang mga boses na magdadala sa atin ng mga kwento ng pag-asa at pagkakaiba-iba ng buhay. Handa na ba kayo? Itabi ang inyong mga alalahanin dahil ito na ang pinakihintay natin. Tutok na ang iyong mga tenga sapagkat ang kwento ay mag-uumpisa na. Sa malamig na Disyembre mula sa bansa ng Canada, may isang maganda at masayahing bata na tila tahimik na natutulog sa kanyang silid at kama. Isang umagang maulan ang bumungad kay Jasmine nang siya'y magising dahil sa tunog ng kanyang telepono. Hello? Hello, anak, it's Daddy. Oh, Daddy, hello. I miss you so much. I miss you too, anak. You're going to spend your Christmas here in the Philippines. Did your mom already tell you? What? Really? So when should I start packing, Dad? Your flight will be on December 11th. I'll send you all the information. Are you excited? Hope to see you here now. You will love it here. Yeah, I hope to, Dad. Love ya. Bye. Si Jasmine ay isang matalino, masayahin, makulit na batang pinsan ni Leo, Daniel at Feliz na nakatira sa Pilipinas. Kasulukuyan siyang nanirahan sa ibang bansa kasama ang kanyang ina. Ngunit ngayon ay dala na niya ang kanyang pag-asa at kasiyahan patungo sa Pilipinas. Araw na ng pagpunta ni Jasmine sa bansang Pilipinas. Hinatid na ng kanyang ina si Jasmine sa airport. Dad, Yes, anak. our flight just landed, but I don't know where to go. Okay, wait for me there. Hala, nandiyan na sila! Dali-dali! Salubangin natin! Tara na! Who are they, Dad? Anak, sila nga pala yung mga pinsan mo. Hi, ako pala si Leo. Ako pala si Daniel. Ako naman si Feliz. Oh, hi, Kuyas and Ate. Oh, marunong ka pala mag-Tagalog? Not actually. I only understand some Filipino words since my papa taught me words that are commonly used here in the Philippines. Ayaw ang grade already, Jas? What? Alam mo, Liba, sinulat ko yan na. Ayaw ang already. Okay. Ganito na lang. Kumain na lang tayo, doon na lang tayo magkwentuhan. Would you like to eat, Nana? We prepare some foods for you. Especially ang paborito mong adobo. Really, Dad? Yes, anak. Let's eat na. Ay, Tito! Mamamalengke na po pala kami bukas ni Daniel para sa ihanda natin sa Noche Buena. Sige. Inilista ko na ang mga kailangan niyo bilhin. Dad, can I sama to them when they go to the palengke tomorrow? Gusto mo ba, anak? Yes, Dad. Okay. They'll stray too far from your kuyas when you're there. Kinabukasan, dinala ni Kuya Leo at Daniel si Jasmine sa palengke. Oh my God! Ang dami pong tao, Kuya. Ito ang palengke, Jazz. Dito tayo bibili ng sariwang pagkain para sa Noche Buena. What is Noche Buena, Kuya? Yun ang tawag namin sa handaang ginagawa natin dito sa Pilipinas kapag araw ng Pasko. Kailangan natin bumili ng mga sangkap para sa Noche Buena natin. Oh, okay. Hey, Dad, you will never believe this. I saw some super live fish there. It's so amazing. But the smell isn't that good, but I enjoyed it. Buti na enjoy mo, anak. O siya, maglaro ka muna doon at samahan mo yung mga pinsan mo. Magluluto lang ako. Isang malamig na hapon dumating si Feliz kasama sina Kuya Daniel at Leo na may dalang mga gamit para sa panggawa ng parol. Yes, we are done na. Sobrang ganda! Oo nga. Ang bilis ng panahon, no? Nagsasabit agad tayo ng parol. Oo nga eh. Kuya and Ate, what do pearl symbolizes?
Para sa mga Pilipino, ang paggawa ng parol at pagkakabit nito sa labas ng mga bintana means victory of light over darkness, as well as their shared expression of faith, hope, and goodwill during the Christmas day. Ah, okay. Oras na para mangaroling sina Leo, Daniel at Feliz at tila may isang bata na gustong sumama sa pangangaroling ng magpipinsan. Where are you going, Kuya Leo? We will caroling, sing, and the house is here. Really? Can I join? Sure, let's go. Here, hold this. Why do I need to have this kind of buttermilk? It will serve as your drum instrument, Jazz. Oh, okay. Let's go. Wow! We have so many coins. Pwede natin to pambili ng bibingka bukas para sa simbang gabi. Are we done na? Let us go there po. No, Diyos. Gabi na kasi masyado. Tila naging masaya ang puso ng batang si Jasmine sa pangangaroling nila. Kinabukasan, ang buong mag-anak ay dadalo ng simbang gabi. The songs during Simbang Gabi are beautiful, Dad. Oh, Dad, what is that? Parang I want to eat there, Dad, oh. Can we? Oh, that's what we call bibingka. Okay, let's go there. I want 5 of them, Dad. Kaya mo yun? Mauubos mo? Yes. We, pag hindi mo naubos, akin na lang. Is bibingka really that special every time Christmas season come? Yes, anak. Bibingka are not simply entries on our holiday Christmas table. They also tell the story of Pinoy resilience, faith, and creativity. Nagsaya ang bawat isa sa pagkain nila ng bibingka pagkatapos magsimbang gabi. At pagkatapos nito ay naghanda na sila upang sulubungin ng Pasko ng sama-sama. There's so many foods in the table, Dad. Siyempre, anak. Ito yung what we call Noche Buena! Maligayang Pasko po, Tito! Maligayang Pasko din, Jazz! Maligayang Pasko rin sa inyo. Maligayang Pasko rin po. Sa pagtatapos ng kanyang paglalakbay, natutunan ni Jasmine ang kahalagahan ng pamilya, pagmamahalan at pagiging bukas sa mga kultura. Ang Pasko sa Pilipinas ay masayang pagkakataon na magkasama-sama ang pamilya at magbahagi ng pagmamahalan. Maligayang Pasko sa inyong lahat!